Napakabuti ng ating Diyos. In fact, kaya kayo nandito ngayon ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung hindi mabuti ang Diyos, wala ang bawat isa sa atin. At sa kabutihan ng Diyos, hindi lang ikaw yung mahal ng Diyos, mahal din ng Diyos ang iba. Mahal din ng Diyos ang iyong family. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi lang ako ang mahal ng Diyos. Yan, mahal ng Diyos ang family. And so I want to greet all of you, pati sa ating mga online mga fellow worshipers na naririto ngayon na happy 32nd National Family Day next week. O salamat sa Panginoon, merong family na ating support system, nagbibigay ng lakas, ng kalooban sa atin at ng lahat ng ating mga pangangailangan sa daigdig na ito. Tayo manalangin. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. Aming nararamdaman, nararanasan bawat araw ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong yakap sa amin, ang patuloy na pagtugon sa aming mga pangangailangan. Purihin ka aming Panginoon at ang dalangin namin sa umagang ito ay mangusap po kayo sa amin. Marinig namin ang iyong still small voice at ang mga katotohanan na aming maririnig mula sa inyo ang maging ilaw na aming tanglaw sa bawat hakbang namin. Purihin ka aming Panginoon sa iyong kalwalhatian, ang parangal magpakailanman. Amen. Sabi ng Pope Francis recently, tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. At meron siyang translator, tinranslate ng kanyang translator na every religion is a way to arrive at God. And a quick Google search, translation niyang sinabi ng Pope Francis ay, all religions are a path to reach God. And yung statements na yan, although sa unang tingin ay parang harmless, it was shocking to many. Lalo na ng mga believers na tayo lumaki na reading the scripture, we have high regard of God's word at yung salita lalo na ng ating Panginoong Hesus ang ating naririnig, binabasa at pinagbubulay-bulayan at ating pinanghahawakan. And so that statement, every religion is a way to arrive at God, is really shocking. At meron pang isang statement na kasama niyan, if God is God of all, then we are all sons and daughters of God. Kung ang Diyos ay Diyos ng lahat, sabi ng Pope Francis, then tayong lahat ay sons and daughters of God. Di ba shocking? At it is shocking dahil by saying those statements, ay parang sinasabi na rin na it doesn't matter what you believe as long as you are sincere. No? Parang ang sinasabi, kahit ano ang pinaniniwalaan mo ay baliwala yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, bastang mahalaga, ikaw ay tapat, ikaw ay sincere doon sa pinaniniwalaan mo. And I already told you this experience. One time, nung ako ay bumisita sa aking kaibigan, pinuntang ko yung friend ko. At kung nakikinig siya ngayon, marirecall niya itong story na to. At nung pumunta ako sa kanya ay merong isang upuan doon sa labas na sa tingin ko ay metallic gold, painted siya ng metallic gold at black. Sa tingin ko ay magandang upuan, matibay. And so I believe na ganoon. At ang ginawa ko ay umupo ako doon sa upuan na yon. At ang nangyari ay nadurog yung upuan. Marupok pala, malutong na pala yung upuan. At hindi pala siya bakal. Siya pala ay plastic na painted na sa katagalan ng panahon ay naging malutong. Kaya ako ay bumagsak ako dun sa sahig. So you see, it doesn't matter what I believe. Ang paniwala ko talaga ay metal yon, matibay at kaya ako.
Pero ang katotohanan, caught up with me, nung ako ay umupo na, napatunayan na mali pala yung aking paniniwala. And so I learned a lesson, an important lesson, na napaka-sincere ng paniniwala ko, na matibay at kaya ako nung upuan na yon. Pero nakita nga, nasubukan nung ako'y umupo na marupok pala, hindi pala siya matibay at mali ang aking paniniwala. Mahalaga yung tamang paniniwala. Alam ko naman, mag-agree kayo na napakahalaga yung tamang paniniwala. Mahalaga na totoong may kakayahan ng isang bagay na pinaniniwalaan. Mahalaga yung tamang paniniwala, pero I want to emphasize din na mahalaga yung object ng ating paniniwala. Pag sinabi nating object ng paniniwala ay yung pinaniniwalaan. Dun sa kwento ko, ang object ng aking pinaniniwalaan ay yung bangko, yung upuan. So, mahalaga yung paniniwala at kung paniniwala ko ay tama, maganda. Pero kung mali yung paniniwala ko, dahil yung object ng paniniwala ko hindi pala ganon sa aking naiisip, delikado. No? Kagaya nga na nangyari sa akin. So mahalaga na totoong may kakayahan ang isang bagay na pinaniniwalaan. Parang sinasabi natin na mahalaga na meron tayong paniniwala. Ano ang pinaniniwalaan? O sino ang pinaniniwalaan? Ngayon, ang tanong pang isa ay, yung bang pinaniniwalaan natin na ito ay totoo na may kakayahan na gawin yung pinaniniwalaan natin. So that's a different thing. Parang yung sa upuan, totoo kaya na yung pinaniniwalaan ko na kaya ako nitong upuan na to? O hindi? Mali nga ang aking paniniwala dahil ang paniwala ko matibay yung upuan, hindi pala. So mahalaga yung kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kaya ba niya? May kakayahan ba na gawin yung iyong iniisip na totoo? At yung statements ng Pope Francis, kung totoo, paano na yung sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sa John 14:6, ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang tangang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw, simula pagkabata, nung ilang mga batang nakakilala sa Diyos, ay nire-recite ito, minememorize, nire-recite, at ang katotohanan ay walang makakapunta doon sa Diyos Ama, maliban sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sa isa pang pagkakataon, sinabi ng Panginoong Hesus sa unbelieving Jews, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So kapag nagsisinungaling, ang diablo ay nagsasalita ng kanyang native language. No? Kaya kapag may mga tao na laging nagsisinungaling, nagiging native language na nila yung pagsisinungaling, ay alam natin na mayroong relationship yun sa diablo. Pero the thing here is, yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na you belong to your father, the devil. Meaning to say, hindi lahat ng tao ay ang Diyos ang kanilang ama. Sapagkat may mga tao na sinabihan ng ating Panginoong Jesus, you belong to your father, the devil. And so, hindi pwedeng sabihin natin na dahil ang Diyos ng lahat, ay sons and daughter tayong lahat ng Diyos. Sapagkat meron ding ang father ay ang devil, yung mga hindi sumasampalataya, hindi naniniwala sa Diyos. What more, sa John 1:11 and 12, sabi sa John 1:11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become
children of God. So anong ibig sabihin nung He gave the right to become children of God? Ibig sabihin ay hindi lahat mayroong right, hindi lahat ay mayroong karapatan na maging anak ng Diyos. Sino lang yung mayroong karapatan? Yung binigyan ng karapatan. Sabi, those who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So lalo nang hindi pwedeng sabihin na tayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi dito, binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ang sino mang tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Jesus. At napakahalaga ng mga katotohanan na ito. Hindi lahat ay may right, at lalo pa ay may karapatan na tawagin na anak ng Diyos, sons or daughters of God. Lalo pa kung ang nagkiklaim ay hindi naman talaga naniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Sa Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ibang Diyos ang pinaniniwalaan. Mga kapatid, doon sa question na are all religions a path to reach God? Yung question na yan, of course, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, alam natin na hindi iyan totoo. Hindi lahat ng relihiyon ay papunta sa tunay at buhay na Diyos. So, we don't think so, that all religions actually are a path that will lead us to God. Now, we have to think, mga kapatid, na yung ating mga kilos ay nagmumula sa kung ano yung pinaniniwalaan natin. Meron tayong belief at yung paniniwala natin na yon ay nagtatranslate into actions. Base doon sa ating paniniwala, tayo ay kumikilos. At ito ay, it is ridiculous to think na hindi mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan mo. Napakahalaga na kung ano ang iyong pinaniniwalaan. For sure, kahit ngayon, hindi lahat ng sinasabi ko dito ay pinaniniwalaan ninyo. Pero ang totoo, meron kayong pinaniniwalaan. At napakahalaga ng pinaniniwalaan ninyo yan. Sapagkat ang actions nga natin on any subject come from what we believe. Obviously, it is foolish to imagine that all religions are the same. Obvious ba? Kailangan pa ba i-memorize yan na ang mga relihiyon ay hindi naman talaga magkakapareho? No? So, it is foolish to imagine na pare-pareho ang mga relihiyon. Meron silang konting pagkakatulad, pero hindi sila pareho. Sila ay magkakaiba sa kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. Magkakaiba yung paniniwala nila sa ano ba o sino ba ang Diyos? Ano ba ang sangkatauhan? Ano ba ang kaligtasan? At ano ba yung tungkol sa buhay matapos ang buhay na ito? And hindi lang, it is foolish to imagine that all religions are the same. It is also not more intelligent to claim that all religions lead to God. Kung iniisip ng iba na it is more intelligent to think and to claim na lahat ng relihiyon ay papunta sa Diyos, I tell you, it's not. Bawat relihiyon po ay mayroong sariling pakahulugan tungkol sa Diyos at kung paano maaabot ang Diyos. Iba, magkakaiba talaga. Pero mayroong pagkakatulad. Ano yung pagkakatulad nila? Halos lahat ay mayroong paniniwala sa superior being. So yung mga relihiyon, basta meron silang konsepto, meron silang idea na mayroong supreme being. At basic din ay mayroong basic morality na silang ino-observe. At may iilan na ini-encourage hindi yung good, right or wrong, kung hindi yung murder,
adultery or cruelty. Merong iilan na ganoon. Pero basically, merong basic morality, merong superior being na pinaniniwalaan. At merong silang pinaniniwalaan na pagbabago mula sa kanilang sarili patungo sa mas mataas na level. Mula sa kanilang sarili, mula sa pagiging makasarili, meron silang iniisip, yung mga bawat relihiyon na pagtaas sa isang mataas na layunin. So yun lang yung pagkakapareho nila. Pero sa ibang mga bagay ay malaki po yung pagkakaiba. Of all religions, yung Christianity is special. Napaka-special po yung Christianity. At hindi naging special yung Christianity dahil nandun tayo at yun yung paniniwala natin. Naging special yung Christianity, hindi dahil sa mga ginagawa natin ng tao, kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa ating Panginoong Jesus. Fundamentally, yung mga relihiyon ay attempting to find ways for human beings to reach God. Sa pinaka-basic, yung mga relihiyon ay attempt yan na umabot, makaabot sa Diyos. Pero anong kaibahan ng Christianity? Ang Christianity, sinasabi, it cannot be done, but that God in His generosity has reached down to us, men and women, in the person of Jesus Christ. Kung yung ibang relihiyon ang sinasabi, magsisikap ako, gagawa ako, kikilos ako, susubukan ko, gagawin ko, na ang isang bagay para ako ay maligtas at aabutin ko ang Diyos. Yung Christianity ang sinasabi niya, hindi, hindi mo magagawa yan. It's impossible. Pero dahil sa kabutihang loob ng Diyos, siya ay inabot niya ang tao at sa mamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay inabot at tayo ay niligtas. Kung ilalarawan nga ang Christianity, in my word, is a revelation, a rescue, and an ensuing relationship with God through Jesus Christ. Yan, mga kapatid, ang Christianity. Ito ay pahayag mula sa Diyos, pagliligtas ng Diyos, at yung patuloy na relasyon, yung buhay na relasyon sa ating Diyos sa mamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kung iisipin lang natin yung matagal na nating narinig na mga katotohanan, bakit special ang ating Panginoong Jesus? Kumpara doon sa mga religious leaders, sabi natin ng mga nakaraang pag-aaral natin, si Jesus lamang yung nagdala sa atin ng Diyos sa daigdig. Kumbaga, ibinaba ng ating Panginoong Jesus ang Diyos sa sangkatauhan, sa kanyang pagkakatawang tao. So, again, yung pagkakatawang tao ng Diyos, hindi ibig sabihin ay ang ating Panginoong Hesus ay tao lamang. Kung dati ng tao ang ating Panginoong Hesus, hindi na niya kailangang magkatawang tao. Pero dahil nga siya ay hindi tao lamang, siya ay nagkatawang tao. At ibinaba niya ang Diyos sa sangkatauhan. Kaya sinasabi natin, lalo pagka ganitong season, God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. At yun ang katotohanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, nasa atin nananahan ang Diyos. Kaya napakaganda, napakasarap. Kayo ay naririto dahil sa katotohanan din na yan, dahil sa pagmamahal sa inyo ng iyong kapamilya. Mahal kayo ng magulang ninyo, mahal kayo ng kapatid ninyo, kaya kayo naririto. Kaya tayo nagsasama-samang kagaya nito at wala kung saan-saan lamang na hindi naman maririnig yung katotohanan na ito ng salita ng Diyos. So, Jesus is special because Jesus alone brought God to us. Jesus also alone dealt radically with human wickedness. Ang Panginoong Jesus lamang ang nag-deal talaga tungkol sa kasamaan ng tao, sa kasalanan ng tao. And to top it all, si Hesukristo lamang ang nag-break ng barrier of death sapagkat siya ay muling nabuhay. Siya ay namatay. After 3 days, siya ay muling
na buhay. And of all religious leaders, siya lamang yung nag-offer na siya ay titira dun sa taong naniniwala sa kanya. All religious leaders. At dahil dito, yung sinasabi natin na are all religions a path to reach God, alam natin ay hindi totoo. Again, we don't think so, that all religions are a path to reach God. Kung kayo ay naglalakbay, tapos nagbibiyahe kayo, no, tapos nakarating kayo sa crossroad, tapos mayroong dalawang tao doon, isang bangkay at isang buhay, magtatanong kayo ng direction tungkol dun sa lugar na gusto nyong puntahan. Sino ang tatanungin ninyo? Yung nandun sa nicho na patay o ang ating Panginoong Jesus na buhay? So, sino ang paniniwalaan ninyo? Yung mga religious groups na ang kanilang mga religious leaders at sinasamba, kinikilalang Diyos ay namatay at hanggang ngayon ay nanatiling patay, o ang ating Panginoong Jesus na namatay pero hindi nanatili sa kamatayan kung hindi siya ay muling nabuhay. So kung nagtatanong ka ng direksyon, saan po yung daan papunta sa langit, papunta sa Ama, patungo sa kaligtasan? Sino ang pagtatanungan mo? Yung mga relihiyon na ang kanilang mga leaders ay patay at nanatiling patay, o ang ating Panginoong Jesus na bagamat namatay ay muling nabuhay? Obviously, mga kapatid, ang pagtatanungan ninyo ay yung buhay na Diyos at hindi yung patay na Diyos. Because Jesus resurrected, all His words sa Kanyang salita ay mapanghahawakan. Kaya mga kapatid, kung tayo ay naguguluhan, kung tayo ay nahihina ang kalooban, balik lang tayo dun sa mga salita ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo ay naliligaw at gusto natin talaga magtanong na saan ba talaga yung tamang daan, ay si Jesus Christ mismo yung nagsabi. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sa lahat-lahat na iyan, sa lahat-lahat ng religious group, dahil si Jesucristo ay muling nabuhay, mapagkakatiwalaan ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya sampalatayanan, paniwalaan natin ang ating Panginoon. Hindi lahat ng paniniwala ay magdadala doon sa ating sinasambang buhay na Diyos. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. Patuloy na mangusap po kayo sa amin, sa aming pananahimik. Salamat sa inyong makapangyarihang salita na aming laging readily available sa aming pagbubulay-bulay. Salamat po sa banal na Espiritu na nagtuturo sa amin, nagbibigay ng liwanag sa bawat hakbang na aming gagawin sa buhay na ito. Purihin ka aming Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig na lagi naming nararamdaman, lalo na sa pamagitan ng aming kasama sa family, ganun din sa aming church community. Patuloy na makita ng aming mga mahal sa buhay, yung pagmamahal namin sa kanila, sa pamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng mga katotohanan ito. Hindi upang sabihin na kami ay mas marunong, kami ay mas banal, mas tama, kung hindi dahil mahal namin sila, kaya namin ginagawa ang mga bagay na aming ginagawa na pagsasabi ng mga mapanghahawakang katotohanan mula sa inyo. Purihin ka aming Panginoon. Tulungan din po ninyo kami na magkaroon ng kababaang loob habang ginagawa ang mga bagay na ito na pagpapadama sa kanila ng inyong pag-ibig, parehong pag-ibig na aming naramdaman mula sa inyo. Salamat po aming Panginoon. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat.